evangelism service, hindi tayo masyadong napupukaw sa usapin na ito. Pero madalas itong pag-usapan sa iba't ibang gawain natin, specifically sa morning service. So, again, sa morning service natin, ito'y gawain tuwing basta, so, aminin na alas 8. Pero 7:30 talaga, we gather here to start praying and worshiping as one. Pero doon nagkakaroon ng malalim na pag-uusap patungkol sa salita ng Diyos. Pero dito, iniiwasan natin tuwing gabi na pag-usapan yung mga bagay na malalalim dahil katulad ng itinuturo sa salita ng Diyos, may mga tao na hindi pa lubusan nakakilala sa Panginoon at may tinatawag na spiritual food. So, dalawang klase. Isang gatas at isang karne. Sabihin mo sa katabi mo, gatas at karne. So, kanino ba binibigay ang gatas? Sa matanda o sa baby? Parang may narinig ako sa matanda eh. Pero usually binibigay ito sa mga baby, sa mga nagsisimula pa lang. Pero ang karne, madalas binibigay na ito sa mga may edad na kasi kaya na nilang kainin. Ikaw ba naman, no? Pakainin mo na steak yung baby. Eh, hindi niya matutunawan yon, hindi niya kayang kainin yun. At kahit i-blender mo, ay hindi matatanggap ng kanyang katawan. Pero, ngayong gabi, ay ang pag-aaralan natin ay isa sa mga spiritual food o isa sa mga gatas na kahit gatas to, mababaw na usapin, pero magandang sustansya o nutrisyon sa buhay ng isang tao. At naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? So, basahin natin ang ating teksto ngayon sa Matthew chapter 18, verse 21. Pwede ba na, kaya ba i-flash yun? Hindi na. Okay, yan. Dito na lang kayo tingin sa ating monitor. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. Pastor, akala ko po ba usaping gatas to? Alam mo, Kristiyano ka o hindi, ang usaping pagpapatawad ay isang magandang bagay na dapat nararanasan ng isang tao. Kristiyano ka o hindi. Pero sa panahon noon, lalo na ng mga ancient times, ang forgiveness ay hindi isang typical na bagay o isang bagay na hindi dinedemand. Ito ay isang kamangmangan noon. Kapag ginawan ka ng mali, or an eye for an eye, or teeth for tooth, or teeth for teeth, di ba? Kapag ginawan ka ng mali, kailangan gawan mo ng gumanti ka. Kasi pag di ka gumanti, gagawan ka uli ng mali. Tama ba? O, tama po ba yun? Well, naturally, ganun talaga. Kaya nga sa uling panahon, ang Diyos ay talaga naman ay may wrath or may galit ang Panginoon, talaga may paghusga ang Panginoon. Pero hindi ngayon sa panahon natin dahil nabubuhay tayo sa biyaya. So, tuloy-tuloy natin. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. May isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin sa kanilang mga utang. Sa mga may utang dyan. Nang simulan niya ang paniningil, dinala sa kanyang isang alipin na nagkakautang sa kanya ng, milyon. Sana all. May utang. Okay. Dahil hindi siya makabayad, inutos ng hari na ipagbili siya bilang alipin, pati ang kanyang asawa at mga anak at lahat ng ari-ariya niya para mabayaran ang kanyang utang. Nagmakaawang lumuhod ang aliping iyon sa hari, bigyan niyo po ako ng panahon at babayaran ko lahat ang utang ko. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad na lang siya sa kanyang utang at pinauwi. Maganda po ba istorya? Palakpakan naman natin ang Panginoon sa bagay na yan. Bago tayo magsimula, una po gusto ko ipaalala sa atin na tayong lahat ng mga tao ay
bago palikain ng tao, ng Diyos ang tao, inihanda niya na ang lahat ng bagay sa atin. Inihanda niya na ang liwanag, ang araw, pati ang ating mga titirhan at kakainin, masustansya lahat ng ating pagkain. At naglagay siya ng mga hayop. At yung mga hayop ay hindi pa mababangis noon. Lahat ay maaalagaan pa. O lahat ay submissive sa tao. So lahat ng ito ay ginawa ng Panginoon at ang mga bagay na ito ay magpasawalang hanggang dadanasin ng tao dahil ang Diyos ay mabuti. So, ayan po ang istorya ng bago likain ng Diyos ang tao. So, kayo, kung tayo nandun sa sitwasyon na yon, ano sa tingin nyo yung gagawin natin? Siyempre, di ba? Mamumuhay tayo. Hanggat maaari, ingatan natin kung ano yung binigay sa atin ng Diyos. So, may binigay na instruction ng Panginoon, kainin mo lahat ng bagay, wag lang itong bunga na ito. Nagbibigay ng karunungan ng tama at mali dahil ikaw ay mamamatay. To make the story short, kinain ng tao ang bunga na nagdulot sa kanila ng pagkakasala at kamatayan. Ganyan po yung ginawa ng tao sa Diyos. Ganyan ang ginawa natin sa Panginoon. At hanggang ngayon, maaaring ganyan ang ginagawa natin sa ating Panginoon. Maaaring ilan sa atin dito ay hindi pa lubusang naintindihan yung kabutihan ng Diyos, kaya namumuhay ka kung ano yung pamumuhay na gusto mo at tila ba namumuhay ka na walang Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang Diyos, iniligtas niya ang tao sa kamatayan. Ikaw at ako, ang dapat mamatay, isang buhay, isang kamatayang walang hanggan, ang dapat nating maranasan. Pero ang Panginoong Hesus ay nagkatawan tao. Nagkatawan tao siya para mamatay para sa atin. Tayo dapat mamatay. Ang Diyos na walang ginawang mali, nagkatawan tao para mamatay on our behalf. Siya'y muling nabuhay para tayo ay magkaroon din ng buhay, bagong buhay sa Panginoon. Itong istorya na ito ay nagpapaalala sa atin ng pagpapatawad ng ating Diyos. Meron tayong utang sa Kanya. Ginawa natin siya ng mali. Isang utang na hindi natin kayang bayaran, milyon-milyon. Higit pa sa ating kakayahan. Pero ang ginawa ng hari sa alipin na ito, pinatawad niya. Ang sabi nga ng alipin dito, bigyan nyo lang po ako ng panahon at babayaran ko. Pero yun ba yung binigay sa kanya ng hari? Hindi panahon ang binigay sa kanya. Ang binigay sa kanya ay kapatawaran. Huwag mo nang bayaran dahil nahabag siya dun sa tao. Ganon din ang ating Panginoon. Gusto niya tayong patawarin sa ating mga kasalanan. Pero yung iba ay hindi nila maranasan yung pagpapatawad ng Diyos kasi hindi nga sila humihingi ng tawad sa Panginoon. Ngayon, sa unang binasa natin, tanong ito ni Pedro. Sabi ni Pedro sa Panginoong Hesus, Panginoon, ilang beses ko pong patatawarin ang taong nagkakasala sa akin. Yun ba yung sinabi? May description sa Pedro sa taong lagi nabanggit ko na. Ang description niya sa tao, hindi nagkakasala sa kanya. Paulit-ulit na nagkakasala sa kanya. So, pwede natin sabihin, paulit-ulit o sinasadya talaga siyang gawa ng mali. Sabi ni Pedro, Lord, sa tingin ko, kaya kong magpatawad ng 7 beses. Maaaring nagpapasikat pa si Pedro nito. Siguro hinahanap niya kay Jesus, wow, ayos yan ah. Ano bang kasabihan niyo? 1 is good, 2 is enough. Pero kay Pedro, hindi niya lang 1 beses, hindi niya lang 2 beses pinatawad. Talagang with confidence siya sinabi, ilang beses? 7 beses, Lord, patatawarin ko yan. 7 beses ba, Lord? Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, hindi, Pedro. 77
7 beses. Itong pag-uusap natin na ito, mga kapatid, maaaring mabigat sa ating mga puso dahil lahat tayo ay naging biktima ng pagkakamali ng iba. Maging ako at ikaw, kanina nga lang din, nakaramdam din ako na naman ng sama ng loob sa isang tao na mahalaga sa akin, which is my family members. Sabi ko, paulit-ulit na lang ito. Kayo ba, may mga ganyan din ba kayong karanasan? Meron bang taong gumawa sa inyo ng mali at hindi nyo pa napapatawad? Ay, hindi, pastor, napatawad ko na. Okay, good. Paano kung yung tao na ito paulit-ulit at sadya kang ginagawa ng mali? Siguro may pumapasok na sa isip natin ng mga tao. Or may mga tao pa tayong hindi napapatawad sa ating mga buhay. Ang sabi sa atin ng Panginoon, anak, higit pa sa kaya mong pagpapatawad ang gawin mo. 77 beses na pagpapatawad. Sa isang buong araw, ilang beses ka gagawa ng mali ng tao na yun, no? 77 times. Paano ko magagawa yun? Sa biyaya lang ng Panginoon. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano po ba magpatawad? Katulad ng pagpapatawad ng aking Panginoon. Maraming Kristiyano o maraming tao ayaw maging Kristiyano dahil isa ito sa malaking problema nila. Dahil alam nila kapag nag-Kristiyano sila, kailangan nila magpatawad ng isang tao nakagawa o ilang tao na nakagawa ng mali sa kanila. Dahil yan po ay isang buhay ng isang Kristiyano, ang magpatawad. So bakit po? Ayun po ang ating title ngayong araw. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Mahirap po magpatawad. Ang pagpapatawad ay ibinibigay ng kusang loob. Hindi ito dinidemand. Hindi ito pilit na hinihingi sa isang tao. Ito ay kusang loob na ibinibigay natin sa isang tao. Kaya nga, ang root word niya is give, bigay. Basahin natin yung next verse or Mark 11 verse 25. And whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also is in heaven may forgive you your trespasses. Sabi dito, kung ikay mananalangin at naalala mo na may isang tao nakagawa ng mali sa iyo, patawarin mo muna siya. Upang kung hihingi ka ng tawad o lalapit ka sa Panginoon, ay patatawarin ka rin ng ating Panginoon. Next verse, Matthew 6:15. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Maliban na lang na magpatawad tayo ay hindi natin mararanasan ang pagpapatawad ng ating Panginoon. So parang naiisip natin dito, parang kondisyon. Para patawarin mo ako, Panginoon, kailangan patawarin ko muna. So ako yung unang magpapatawad. Ayun yung pag-aaralan natin ngayong araw. So next, ang forgiveness po in Greek word ay from the word grace din. Charizomai. Parang Charizard, no? Sa mga nanonood ng Pokemon. So translated as forgiveness implies letting go or to release. Similarly, another Greek word used for forgiveness means to give free and unconditional forgiveness. So mga kapatid, ngayong pinag-uusapan natin ang biyaya. Ang pagpapatawad ay isang pagpapakita ng biyaya sa ibang tao. At maganda yung sinabi ng ating kapatid last Friday, speaker ng youth, si Brother Ren, sinabi niya na, hindi ka makapagbibigay ng biyaya, maliban na lang na ikaw mismo, maranasan mo ang biyaya ng Panginoon.
Forgiveness ay isang bagay na hindi kayang ibigay ng isang normal na tao. Sabi ko nga sa inyo. Kasi nga, kapag ang forgiveness ay basa-basa natin binibigay, we end up not to be abused by people, di ba? Tama ba? Ay ang prinsipyo natin. Kung patatawarin ko yan, ako aabuso yan. Uulit at uulit sa akin yan. Tama po ba? Kaya nga, hindi ito basa-basa kayang ibigay ng mga taong hindi nakaranas o nakatanggap ng biyaya sa Panginoon. Ano po ba nangyayari sa mga taong hindi nagpapatawad? Siyempre, mabigat ito sa damdamin. Madilim ang buhay ng isang taong hindi nagpatawad. May dalawang istorya sa social media na sikat. Dalawang babae na biktima ng sexual na mistreatment. Yung isa, yung sikat ngayon na yung babae na sikat ngayon na parang yung nag-spoke up patungkol palagi sa sexual mga desires, ganyan. Salome. Okay, Salome. So, at meron ding isa pang biktima din ng sexual harassment. Pero, ang pinagkaiba niya kay Salome, etong babae na ito ay nagpatawad. So, ito yung anak ni Peter Tanchi. Kung maalala nyo, kung alam nyo yung istorya na itong dalawa na ito, Salome ay biktima ng sexual sa mga taong pinagkakatiwalaan niya o mahal niya o maaaring kamag-anak niya. Pero hanggang ngayon ay inaamin din niya, hindi niya pa napapatawad yung mga taong gumagawa sa kanya nito. Sa kabilang banda, yung anak ni Peter Tanchi na babae ay biktima. Actually, ito mas malalang victim to. She was raped by more than 7 people sa kanilang tahanan. Pero itong babae na ito ay nagpatawad. Makita natin, parehong naging biktima, parehong ginawa ng mali, ang isa nagpatawad, ang isa ay hindi. Ang taong nagpapatawad talaga, sabi nga ng Panginoon, the path of righteousness ay buhay. Sa kanilang dalawa masabi ko talagang nagkaroon ng buhay ay yung isang nagpatawad. Yung isa hanggang ngayon, hinahanap pa rin ko ano ang purpose ng kanyang buhay. So, ang forgiveness ay isang biyaya. Maliban na lang, makaranas ka ng biyaya ng Panginoon. Hindi mo ito basta-basta maibibigay sa ibang tao. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang forgiveness ay isang bagay na kusang ibinibigay natin. Kung magdedemand ako sa isang tao, uy, patawarin mo na ako. Hindi yung paghingi ng tawad. Pero kung hihingi ka ng tawad, nasa tao kung patatawarin ka. Kaya nga ang tawag doon ay forgiveness. So, depende sa tao kung ibibigay niya ito. Depende rin sa iyo ngayon kung ibibigay mo ito. Ituloy natin yung binabasa nating istorya kanina. Doon sa Matthew chapter 18. Balik tayo doon, Brother Eric. So, hindi natin tinapos yun, no? Nandun na tayo sa verse 27. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad na lang siya sa kanyang utang at pinauwi. Next verse. Pagkaalis ng aliping iyon, nakasalubong niya ang isang kapwa alipin na nagkakautang sa kanya ng kaunting halaga. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay sabi, bayaran mo ang utang mo sa akin. Lumuhod ang kapwa niya alipin at nagmakaawa. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Pareho sila ng sinabi. Pero hindi siya pumayag. Sa halip, ipinakulong niya ang kapwa niya, alipin, hanggang sa makabayad ito. Nang makita ito ng iba pang utusan, sumama ang loob nila, kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang lahat ng nangyari. Pinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo
alipin gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Sa galit ng hari, pinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayarin nito ang lahat ng utang niya. At pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, ganyan din ang gagawin ng inyong amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa. So, kanina, yung binasa nating verse, nung sinabi ng Panginoon, maliban na lang magpatawad ka, hindi ka patatawarin ng Panginoon. Bakit sinabi ito ng ating Panginoon? Kasi in the first place, pinatawad lang din tayo ng Panginoon sa ating mga pagkakasala. Mahirap magpatawad kapag nakikita mo yung pagkakasala ng iba. Pero magiging madali sa iyo ang pagpapatawad kung nakikita mo yung pagkakasala mo sa Panginoon. Sinabi ni Pedro, ilang beses ko patatawarin, 7 beses, Panginoon. Ito lang pinakakaya ko ibigay. At higit pa ito sa nararapat na pagpapatawad. Tama po ba? Kung magpapatawad tayo hanggat maaari, isa lang. Tama? Kasi pinatawad mo na nga eh. Biyaya na yon. Dapat hindi ka patawarin, dapat sa'yo gantihan. Pero ang sabi ni Pedro, hindi, 7 beses. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi din. 77 beses. Tayo yung madalas na nagkakamali at nagkakasala sa Panginoon. Ganun lang din ang gustong mangyari sa atin ng ating Diyos. Sino ba dito matuwid? Sino ba sa atin hindi nagkakamali sa Panginoon? Sino ba dito hindi iniligtas ng ating Diyos? Lahat lang naman tayo dito pinatawad ng ating Diyos. Kaya kapatid, isa sa mga gusto kong sabihin sa iyo, kung gusto mo magpatawad, ang pagpapatawad maraming kalakip na biyaya ito. Kapayapaan, gantimpala, reward, marami. Magiging matagumpay ka kung magpapatawad ka. Kaya, kung nahihirapan ka magpatawad dahil nakikita mo pagkakamali ng iba, huwag mong tignan yung pagkakamali niya. Tignan mo yung araw-araw, mayat maya mong pagkakamali sa Panginoon. Pero pinapatawad ka pa rin niya. Huwag kang humugot sa sarili mong kakayahan sa pagpapatawad. Humugot ka sa biyaya ng Panginoon kung paano kanya pinapatawad. Isipin mo yung mga tao na nakagawa ng mali sa iyo. O tao na parang ayaw mo talaga sa kanya. Ngayon, pag naisip mo na siya, isipin mo ang Panginoon kung ilang beses kanya pinapatawad sa araw-araw. Kaya nga, mapabago, matagal na Kristiyano, ang kapatawaran ng Panginoon ay hindi kailanman magiging typical na bagay. Kasi kung bagong Kristiyano ka, matutuwa ka na pinatawad ka ng Panginoon. Pero kung matagal na Kristiyano ka, mas matindi sa'yo yung weight ng pagpapatawad ng Diyos dahil sa kabila ng lahat ng mabuting bagay na ginawa sa'yo ng Panginoon, na nauunawaan mo, na nararanasan mo, bakit sa kabila ng yun, nakaagawa ka pa rin ng pagkakamali sa Kanya, di ba? Pwedeng isumbat ng Diyos yon. Pero hindi. Kapag humihingi tayo ng tawad sa Kanya, kailan niya tayo pinapatawad? Kinabukasan ba? Agad. Kaya nga napakabilis magpatawad ng Panginoon. Alam mo kung gaano kabilis magpatawad ng Panginoon? Hindi ka pa humihingi ng tawad, nakahanda na siyang patawarin ka. Kung hihingi ka ng tawad. Ganon kabuti ang ating Diyos. Actually, siya pa ngayon nagpapaalala sa atin, anak, humingi ka na ng tawad sa akin. Tayo, wala pa tayong pakialam. Nag-e-enjoy pa tayo sa pagkakamali. Pero ang Diyos, tinatawag na niya tayo sa pagsisisi at paghingi ng tawad. Kung gusto mo magpatawad, kapatid, tignan mo ang kapatawaran ng Panginoon sa iyo. Hindi kita pipilitin. Again,
Ang pagpapatawad ay hindi isang sapilitang bagay. Hindi porket tapos ang preaching na ito, tatayo ka tapos lalapitan mo yung nakagawa ng mali sa iyo. Kasi hingi ka ng tawad sa kanya. Maaring sa iba ito'y proseso, no? Pero ang tamang proseso ng pagpapatawad ay lagi mong titignan yung habag at biyaya sa iyo ng Panginoon. At totoo ang sinabi ng ating Diyos sa atin. Kung hindi mo magawang magpatawad, ibig sabihin hindi mo pa nararanasan o nakalimutan mo na yung pagpapatawad sa iyo ng Panginoon. Baka naging self-righteous na nga lang din tayo. Nakakala natin na lagi natin iniisip yung karapatan natin na ako ang tama. Magpatawad tayo, kapatid. Maraming magandang pangyayari sa buhay natin dahil nagpatawad tayo. Maraming pamilya ang hindi nasira dahil sa pagpapatawad. Amen? Maraming pagkakaibigan ang nanatili hanggang uli dahil sa pagpapatawad. Amen? Marami sanang mga pangit na bagay na mangyayari sa atin, pero dahil nagpatawad tayo. Akala lang natin tayo nawawalan pag nagpapatawad tayo. Hindi, kapatid. Pagpapala sa atin na nagpapatawad tayo. Hindi ka maaabuso, huwag ka mag-alala. Hindi hayaan ng Lord na abusuhin ka ng mga tao sa paligid mo. Lagi ko na lang pinapatawad to, ulit-ulitin na lang, huwag ka mag-alala. Nandiyan ang Diyos, hindi ka niya hayaan. Hindi ka niya pababayaan. Basta ang parte natin magtiwala at magpatawad. Dahil yun ang nais ng Panginoon sa atin. Pinakamahirap patawarin mga taong pinakamamahal natin. Pinagkakatiwalaan natin. Kasi inaasahan natin sila yung mga mismong tao na, di ba, nandiyan sa atin, di ba, mga magulang natin, mga anak natin, paggulo ng pamilya, ay diyan ang mahirap ng forgiveness eh. Pero maraming problema na reresolbahan lang isang bagay, pagpapatawad lang. Kaya, isang advantage na ikaw ay Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano, hindi basta-basta magulo ang buhay, ang pamilya. Bakit? Dahil tayo ay biniyayaan ng Panginoon na magpatawad. Kita mo yung mga tao, mga kultura na hindi nagpapatawad, ano nangyayari? Papalit-palit ng asawa, pamilya, punta doon, ganyan-ganyan. Gantihan dito, patayan dito. Ang Kristiyano ba, kapag ginawa ka ng mali, anong sabi ng Panginoon? Diba? Gawan mo ng mabuti. Ano pa sabi ng Panginoon kapag ginagawan ka ng masama? Overcome them with goodness. Kaya mapalad ang mag-asawang Kristiyano. Sa mga hindi pa po Kristiyano dito, napakasarap maging Kristiyano. Tanggapin mo na ang Panginoon sa puso mo. Bakit? Kapag nag-away ang dalawang mag-asawa, syempre, yung asawa, ang lalaki, pwede niya sabihin, ikaw nga, ano ka nga sa akin, magpasako ka sa akin, sabihin naman ng babae, ay hindi, ikaw dapat mamatay ka para sa akin. Nag-away na, no? Parang nagsusumbata na. Pero hindi yun yung gusto ng Panginoon, kaya niya binigay yun. Ang gusto ng Panginoon na kapag ang asawang lalaki nagkakaroon ng problema sa asawang babae, ang dapat niyang isipin, hindi yung demand niya sa asawa niyang babae. Halimbawa kami ni Bana, pag nag-away kami, hindi dapat ako mag-demand sa kanya, magpa-submit ka sa akin. Dapat ang isipin ko kung ano yung pinapagawa sa akin ng Panginoon sa kanya. O, yung asawa mo nasasaktan, dapat mamatay ka para sa kanya. Huwag mong hayaan, kung masasaktan siya, dapat ikaw higit na sasaktan. O, syempre, ganun din si Bana. Hindi siya magdedemand sa akin, ikaw dapat namamatay ka para sa akin, di ba? Iaalay mo daw ang buhay mo para sa akin. Hindi. Ang demand ni Lord sa babae ay kahit na hindi ka submit yung asawa ko sa akin, magpapasubmit ako sa kanya dahil nagtitiwala ako sa Panginoon. Sa tingin nyo, kung ganun ang prinsipyo ng mag-asawa, maghihiwalay sila? O, palakpakan natin ang Panginoon. Mapalad ang mga Kristiyano. Minsan mali lang tayo na application ng word no? Ina-apply natin sa kung paano papabor sa atin. Pero kung in-apply natin ang tama ang salita ng Panginoon, we'll be blessed. Kaya ang Kristiyanong pamilya, napakapalad niya. Halimbawa, ang magulang sa anak.
Ang sabi ng Diyos sa mga magulang, huwag nyong i-irritate o huwag nyong irritable o parang parusahan ang inyong mga anak ng higit sa nararapat. Ang sabi naman sa mga anak, igalang nyo ang inyong mga magulang, mahalin ninyo ang inyong mga ama't ina. So kung may mga ganong itinuturo ang Panginoon, sa tingin nyo, meron kayang magulang na pababayaan ang kanyang anak kung sinutupad niya ito? Meron kayang mga anak na magre-rebelde at maglalayas sa tahanan at itatatwa ang kanyang magulang? So we are blessed. Mapalad talaga ang mga Kristiyano. Maliban na lang kung tinutupad natin kung ano yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. At isang bagay doon ay ang pagpapatawad. Kapatid, baka naman, ito na lang, baka ito isang bagay na kailangan mong gawin sa buhay mo para maging masaya ka. Baka may mga bagay kang kailangang gawin o hakbang para magpatawad. Para naman kapag pupunta ka ng trabaho, papasok ka ng school, o kaya naman pag nakikita mo yung asawa mo, yung pamilya mo, yung magulang mo, o yung mga kaibigan mo. Next. Forgive because we are forgiven. Siyempre, yan naman talaga yun. Magpatawad tayo dahil pinatawad lang din tayo. Dahil nakakainis o talagang nakasasama ng loob na ikaw pinatawad ka lang, pero hindi mo magawang magpatawad. Katulad ng sa istorya na ito. Di ba pinatawad ka lang? Magkano pinatawad ko sa'yo? Milyon-milyon. Tapos ikaw nakita mo lang may utang sa'yo, sinakal mo na. Sa tingin nyo kayo, binabasa nyo yung istorya, matutuwa ba kayo? Ngayon, sa sitwasyon nyo ngayon, nakakatuwa ba yan? Magpatawad tayo. Pinatawad lang. Pastor, mahirap. Alam ko mahirap. Ito yung pinakamahirap sa buhay ng tao, magpatawad. Pero, mas madali sa isang Kristiyano. Dahil tayo, nagiging malinaw sa atin kung paano tayo pinatawad kahit na hindi tayo dapat patawarin ng ating Panginoon. So, forgive. Again, I'm not forcing you to forgive, but I'm reminding you, you need to forgive someone else. Kailangan natin magpatawad. Forgiveness is an act of grace. Totoo naman. Hindi ka magpapatawad kung hindi mo nararamdaman yung pagpapatawad sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, pinapaalala ko sa inyo, tignan natin lagi kung gaano tayo nagkakamali sa Panginoon at magiging madali sa atin magpatawad. Simulan mo na, kapatid. Hindi yung simulan na parang magpatawad agad. Simulan mong tignan yung pagpapatawad sa iyo ng Panginoon. Simulan mong titigan. Simulan mong bigyan pansin kung gaano ka karumi. Lahat ng taong malapit sa iyo, may tendency silang saktan ka. Kasi hindi tayo perfecto. Amen? At alam nyo ba, ang church, isa sa mga prone people na makasasakit sa iyo dahil people in the church are the people whom you expect will do good things to you. Amen? Pero we are blessed. Dahil lahat tayo pinatawad lang ng Panginoon. Biyaya lang. Kung hindi mo kaya magpatawad, edi maganda. Ibig sabihin, sa biyaya mo lang talaga magagawa yan. Kapwa mo lang din mahina yan. Kapwa mo lang din nagkakamali. Pareho lang din naman tayong tao, di ba? Mga kapwa-tao. Hindi tayo perfecto. Lalo na kung lagi tayong magkakasama, expect mo yan dahil makikita mo yung kahinaan niya, makikita mo yung mga pagkakamali niya. Tama ba?
Eto kasi best friend ko pa naman. Yun nga yun eh. Best friend mo eh. Talaga makikita mo yung pagkakamali niya. Dahil nga mag-best friend kayo, best friend natin ay imperfect. Ang ating mga loved ones ay imperfect. So, wala talaga, no choice tayo. Mararanasan natin, bawat isa sa atin, magpatawad. So, tignan mo yung katabi mo. Kakahabagan mo na yan. Lord, bigyan mo ako ng awa. Lord, please. Patawarin mo ako. Bukas, Lord, patatawarin ko doon. Wag mo isipin maaabuso ka, kapatid. Dahil tayong lahat abusado sa biyaya ng Panginoon. Wag mo isipin na parang, uulit lang ito eh. Kung ganun din kaya prinsipyo sa'yo ng Panginoon, uulit ka lang din naman. Wala na tayong lahat. Diba? Wag mo isipin kung uulit yan. Kasi nga, oras sa pinatawad mo yung tao, binibigyan mo siya ng pag-asa, nagtitiwala ka uli sa kanya. Kumbaga, tinutulungan mo siya magsimula uli kasi nagawa kanya ng mali. Wala na kang pag-asa, di mo pa bibigyan ng pag-asa. Ano pa mangyayari? Mahirap ba magpatawad? Siyempre naman. Kung titignan mo yung sarili mong katwiran o your own righteousness, talagang hindi ka mahirap magpatawad. Pero if you will look at your own failures, yung araw-araw na pagkakamali mo sa Diyos, magiging madali sa iyo. Kaya lagi ka magbabasa ng Word of God. Lagi kang aatin ng service. Lagi kang makikipag-fellowship. Lagi kang kakanta ng worship song. Because that reminds us kung gaano kabuti ang ating Diyos sa atin. Kung gusto mo ng pamilya na walang pag-aaway-away, dalhin mo sa Panginoon. Kung gusto mo ng pamilyang payapa, dalhin mo sa Panginoon. Kung gusto mo ng pagkakaibigang masaya, hindi man perpekto, dalhin mo sa Panginoon. Lahat ng bagay, dalhin mo sa Panginoon. Last, forgiveness is willingness. Kusa talaga to. Walang pilitan. Okay? Hindi porket, di ba last Sunday, tinuro ni Pastor, forgiveness, ba't di mo pa ako pinapatawad? Sabihin mo, walang sapilitan. Dahil ang Diyos, iba ganun din naman. Kusa niyang binigay yung pagpapatawad niya sa sa mga nakakagawa ng mali dyan, huwag naman tayo magde-demand, ha? Ay, patawarin mo na ako. Sabi, ikaw, di ka talaga nakakaintindi ng biyaya. Pag mga ganun tao, ingat-ingat kayo dyan, ha? So, magpatawad tayo. Sa mga mahal nyo sa buhay, kaya nga tawag natin dyan, mahal sa buhay. Ibig sabihin, mahalin mo. At isang paraan ng pagmamahal ay pagpapatawad. One of divine love na pwede natin gawin sa isang tao. Pag sinabing agape love, pagmamahal na tulad ng sa Panginoon. At ang forgiveness is one type of agape love or divine love. Baka namang hindi ka pa nga ginagawa ng sobrang laking kasalanan, di mo na mapatawad. Naku, malaking problema yan. Okay pa yung talagang ginawa ka ng matinding kasalanan di ba? Pero baka naman yung mga hindi naman intention kang gawa ng mali, baka naman pwede na natin patawarin yung mga ganyang bagay. Mga hindi sinasadya, makatwiran naman, na hindi pagkakaunawaan, baka pwede na nating, sabi nga ng karizomai ay to forgive o pabayaan mo na. Forget it. Next. Eto, kaya rin naman walang pagpapatawaran na nangyayari dahil yung gumawa sa'yo ng mali ay hindi humihingi ng tawad. Meron ba ganyan? Nakakainis na, no? Hindi pa humihingi ng tawad. Meron ba ganon? Ang bihira to. Paano ko pa tatawarin to? Di man lang humihingi ng tawad. Huwag kayong mag-alala. May ipinagawa sa atin ng Panginoon. Ako na nga magpapatawad, Lord. Ako pa rin gagawa ng paraan.
O, kapatid, ganyan din ang Panginoon. Ha? Siya na nga nagpatawad, siya pa namatay sa cross. Sabi dito ng Panginoon, pay attention to yourselves. If your brother sin, rebuke him. If he repents, forgive him. If he sins against you 7 times in a day, grabe, no? 7 beses, and turns to you 7 times, saying, I repent, you must forgive him. Pastor, wag natin pag-usapan yung mga ganyang bagay. Alam mo kapatid, ito yung sikreto ng isang magandang buhay eh. Kung buhay na payapa, buhay na masaya, kapag namumuhay ka sa pagpapatawad, wala kang kaaway, wala kang sama ng loob, kung kanino man. Minsan kaya meron tayong mga anxiety o depression dahil hindi tayo makapagpatawad. Pero kung eto nga, hindi humihingi ng tawad, itong gawin mo daw. Kausapin mo siya. At sabihin mo sa kanya yung maling nagawa niya. O, alam nyo na, mga kapatid. Kausapin mo. Para lahat nakatingin kay Ate Janet. Humihingi kayo ng tawad sa kanya. Ang dami nating nagawang pagkakamali kay Ate Janet, no? Ano? O baliktad. Naman. So, mga kapatid, ganyan. Kung gusto natin talaga na makaranas ng kapayapaan o pagpapatawad, minsan talaga kailangan din tayo yung gumawa ng paraan para magkaroon ng kapatawaran o kaayusan, pagmamahalan sa isang o kahit sa anong grupo o kahit anong relasyon. Huwag kayong matakot na upuan yung isang tao, lalo na kung mahal mo. 'Di ba? Kung di mo kasi pinapatawad tas di kayo nag-uusap, ano mangyayari? Mawawala na siya sa buhay mo. Kasi nga, unti-unti na kayo magkakalayo sa isa't isa, di na kayo magkakaintindihan. Di ba? Parang wag na kami magkaintindihan. Tapusin ko na lang po ito preaching. Tulog na ba? Ako rin eh. So yun, gawin natin, di ba? Upuan natin at sabihin natin, bro, sis, o kaya naman, ma, pa, tay, kuya, kausapin mo. Lalo na ito, mabigat to sa pamilya, di ba? Lalo na kung matagal nang nagawang pagkakamali na hindi pinag-uusapan. Matindi to sa mga family, mga family conflicts eh. Mga pagkakamali sa nakaraan na pinabayaan na lang, okay naman kami ngayon eh. Pero may mga napapansin natin, meron pa rin sama ng loob sa isa't isa. Ako rin, meron din akong ganon. Aminin ko po sa inyo. Meron pa rin. Pero, ayun yung gusto ng Panginoon natin. Kapag usap tayo, sabihin natin kung ano ba yung sama ng loob mo. Kung sa Diyos ka, nasasabi natin, di ba, nang hindi tayo nahiya. Bakit sa kapwa-tao lang din natin? At kung mahal mo talaga, yung mahal mo sa buhay, di ba, gusto mo maayos yung relasyon nyo sa isa't isa. At hindi nagiging maayos nga yan kung walang pagpapatawad na nangyayari. So pag-isipan nyo mga kapatid, please consider this. Mahal ko kayo. Ako rin, mahal ko buhay ko, kaya pinag-aaralan ko ito. Gusto ko ng isang buhay na tulad ng, isang buhay na katulad na ibinili ng Panginoon, o plinano niya sa atin o sa akin. It's time to remember kung gaano tayo pinatawad ng Panginoon. Isipin mo na isipin yun. Baka may mga problema tayo sa buhay dahil lang dito, hindi naayos. Akala lang natin, maliit na bagay lang naman to. Wala na to, nakalimutan na to. Oo, yun nga yun eh. Kaso minsan, pinili na lang kalimutan pero yung sakit nandun pa rin. Kaya niyo yan sa biyaya ng Panginoon. Kaya natin yan. Next verse. Dito na tayo magtatapos. Sorry, napahaba. Sabi ko kanina. Bearing with one another, and if one has complained against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. So ito yung paalala nga sa atin ng Panginoon. Must forgive. Hindi ito isang bagay na depende or negotiable. This is non-negotiable. Forgiveness is a must.
Kung meron ka sama ng loob o alam mo na parang mabigat na pakiramdam sa isang taong malapit sa iyo, kausapin mo. Sabihin mo sa kanya yung maling nagawa niya at para malaman niya at makahingi siya ng tawad. Kung mahal mo yung isang tao, bigyan mo ng pagkakataong humingi ng tawad. Minsan kasi hindi niya rin alam akala niya tapos na at wala na nangyari. Dahil nga, kung hindi tayo magpapatawad, mahirapan tayo maunawaan talaga kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon. At tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, you must forgive. Dahil pinatawad lang tayo ng ating Panginoon. So sana I pray sa ating lahat, sa ating bawat pamilya, magkaroon tayo ng pag-uusap. Alam ko minsan sa pamilya, hindi natin ginagawa yan, no? Minsan kailangan natin gawin yan. Mga magulang, alam ko mahal nyo mga anak nyo. Minsan ba, pwede bang upuan nyo sila, tanungin, anak, may nagawa ba akong mali sa iyo? O kaya naman, sa mga anak, kung talagang kailangan mo nang ilabas yung nararamdaman mo, kausapin mo yung magulang mo, upuan mo. May gusto po sana akong sabihin na nakasakit sa damdamin ko. Huwag natin takasan to, harapin natin ito. Whatever we sow, we reap. Ano'y tinanim natin, aanihin natin. That's the rule of God. Mangyayari talaga yun. I challenge your love. Hinahamon ko po yung pagmamahalan ninyo. Sa pamilya, kahit sa church, pagkakaibigan, express your love, express your worship to the Lord. Tayo tayong lahat, and let's pray. Salamat, Panginoon, nauunawaan mo kami. Kung hindi kami agad nakakapagpatawad, alam mo, Panginoon, na minsan may proseso pa kami at naiintindihan mo kami at inaantay mo kami. Pero, Panginoon, hindi ka rin naman papayag na hindi kami magpatawad. So we pray, Lord, you give us grace. Paalala mo sa amin kung gaano ka kabuti sa amin. Gaano ka katapat at paano mo kami nilinis at ano yung sinakripisyo mo para sa amin para lang mapatawad mo kami at maibalik yung magandang relasyon namin sa iyo. Panginoon, pinapanalangin ko ang mga anak mo ngayon na nakikinig ng iyong salita. Mula po sa akin din na may pinagdaraanan patungkol sa pagpapatawad. Salamat po sa biyaya mo. Alam namin na mapagtatagumpayan namin ito sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Dalangin ko po sa bawat pamilya ng ICF, ng simbahan na ito, ay maging ganap ang aming pagmamahalan at pagpapatawaran at ganun din sa aming relasyon bilang magkaka-churchmate at magkakaibigan. We pray na ang espiritu ng pagpapatawad ay dumaloy sa amin. Salamat sa paalala mo, Panginoon. Tunay nga na hindi ka nagsisinungaling at hindi ka naglilihim sa amin. Maaring ang hindi pagpapatawad ang isa sa mga sumpa sa aming mga buhay. Kung bakit may mga bagay kami na hindi nararanasan pa dahil sa isang kasalanan na ito. But we thank you, Lord. Alam namin na sa biyaya mo ay magagawa namin. Lord, pagbuklurin mo po ang bawat magulang, mag-asawa, magkakapatid, ang magkakapatid sa pananampalataya, ang bawat isa, Panginoon. At maging malinaw sa amin yung sukdulang biyaya. Minsan kami pinatawad mo at niyakap mo sa aming pagkakamali. Lord, ang nais mo sa amin masayang pamilya, di ba? Ang nais mo sa amin ay maayos na simbahan, maayos na mga kaibigan at lahat ng aming nakakasalamuha. Ayaw mo kaming nahihirapan dahil sa mga consequences ng mga pagkakamali na ito, pagkakamali man namin sa iba o pagkakamali ng iba sa amin. Lord. Nais mo, lubusan kaming maging malaya, Panginoon, at payapa sa presensya mo. Ito po aming dalangin sa iyo. Salamat sa salita mo. In Jesus' name we pray. Amen.